Dominant Protector. Credit to the author. 3021-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. 2 tao na katulad mo ang pananamit. At isang matandang may 2 malaking palako. Biglang naalala ni Galten ang 2 patay na lalaki sa tabi ni Terence ay nakasuot ng katulad ng isang ito. Hindi ito napansin ni Galten sa oras na iyon, ngunit pagkatapos lamang na ipaalala sa kanya ng ika-7 kapatid na ito na napagtanto niya na ang taong ito ay nasa parehong grupo ng iba pang 2. Kaaway ba siya ng baliw na matandang iyon sa laban ng palako? But to confirm his guess, Galten asked dumbly, isang matandang mukhang baliw at may hawak na palako. Nag-aaway sila. Oo. Iisang grupo ang 2 taong magkasuot ng damit. Ang matandang baliw na may battle axe ay galing sa iisang grupo. Nakita mo ba sila? Nasaan sila? Mabilis na tumango ang matandang ika-7 sa pag-aakalang nakita nga ito ng batang taga-bayan. Let me think kung saang direksyon sila nagpunta. Napakamot ng ulo si Galten at nagkunwaring malalim ang iniisip. Tama, pag-isipan mo. Mabilis na sabi ng ika-7 kapatid. Nagpunta sila doon. Itinuro ni Galten ang kaliwang kamay, at sinuntok ang kanang kamay habang nakatingin si 7th. Bang! 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 Sa isang malakas na putok, ang matandang ika-7 ay direktang naging isang lumilipad na tao at lumipad sa langit. Napasigaw ang ika-7 kapatid. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na sasalakayin siya ng isang batang nayon na nangangaso dito ng walang anumang babala. Isa pa, napakalakas niya. Pakiramdam ni 7th ay sisubog na ang kanyang mga organo, iyon ang huling naisip niya bago siya bumagsak sa lupa na namamatay sa maling kamatayan. Ni hindi niya maintindihan kung bakit gusto siyang patayin ni Galten. Higit pa rito, paano magkakaroon ng gayong pambihirang lakas ang isang kabataang nayon? Ano ang nangyayari? Isa siyang Sky Class late phase peak. Sa katunayan, si 7th ay hindi namatay ng walang dahilan, wala man lang siyang bantay laban kay Galten. Isipin mo, isang binata na taga-nayon na nanghuhuli dito, wala siyang awayan sa ika-7, at hindi man lang sila nagkita, paano niya ito napatay bigla? At saka, pang-7 ang Sky Class late phase peak, kahit umatake itong village kid, wala siyang magagawa sa kanya, di ba? Ito ang isa sa mga kaisipang hindi binantayan ng matandang ika-7. Ngunit kailangan lang itong gawin ni Galten, at hindi siya isang normal na mamamatay tao. Pinadala niya ang ika-7 kapatid sa langit. Sige, makikita mo na ang 2 taong iyon. Sabi ni Galten sa bangkay. Si Galten ay tapat, ngunit hindi siya tanga. Ang 2 kaibigan ni 7 ay patay, at sila ay mga kaaway ng lalaking Sky Class na may hawak ng palakol. Sinabi pa ni Terence na hahayaan niyang makalapit ang Sky Class na baliw, kaya hindi ba kakampi ni Terence ang Sky Class? At kaya, pinatay niya kaagad, para hindi niya maistorbo ang pagsasanay ni Terence. Matapos patayin ang 7, nagpatuloy si Galten sa pagpapatrolya sa lugar. Si Terence, na nasa hindi kalayuan, ay hindi inaasahan na papatayin lang ni Galten ang isang Sky Class late phase peak master mula sa 5 elementong sekta. Bagamat nakarinig siya ng ilang tunog ng pakikipaglaban, naisip niyang nangangaso si Galten. Kung tutuusin, hindi nilinaw ng 6, at hindi inakala ni Terence na may humahabol sa kanila. Kung alam niyang may darating, malamang kailangan niyang kunin si Galten para buhatin siya pabalik. Hindi ginulo ni Galten si Terence matapos na pumatay ng 7, ngunit nagpatrolya sa lugar upang tingnan kung may ibang tao sa malapit. Maliban sa 7, wala nang iba. Nang tawagin siya ni Terence sa tanghali ay kinaladkad niya ang katawan ni 7 sa gilid ni Terence. Tumalon si Terence sa katawan na nasa kamay ni Galten. Galten, sino ito? Bakit may ibang bangkay? Boss, I killed this guy. Siya ang kasabwat ng 2 patay. Nasagasaan ko siya noong nagpapatrol ako, sabi ni Galten. Tinanong niya ako tungkol sa 2 taong nakasuot ng katulad niya, at sa langit class madman na may palakol. Natakot ako na baka dumating siya para maghanap ng gulo, kaya pinatay ko siya ng isang suntok. Pinatay siya ng ganoon lang.
Naunawaan ni Terence ang lakas ni Galton, ngunit naawa pa rin siya sa lalaking ito. Marahil ay hindi niya alam kung paano siya namatay. I wonder anong klaseng expert siya. Ngunit hindi ito dapat mahina, ang espada sa kanyang baywang ay marahil ang kanyang Sky Class na sandata, at ang taong ito ay hindi bababa sa Sky Class early phase. Gayunpaman, biglang naalala ni Terence ang sinabi ng 6 at 12 na banggit nila ang 7, at ang taong ito ay marahil ang ika-7. Kung ang pang-6 na kapatid ay ang Sky Class late phase peak, kung gayon ang taong ito ay hindi rin maaaring mahina, siya ay hindi bababa sa Sky Class late phase peak, o marahil siya ay Sky Class late phase peak din. Ngunit medyo natakot pa rin si Terence kung hindi dumating si Galton, mababawi niya ang kanyang chi, at wala rito ang Sky Class man hindi siya makakalaban sa ika-7. Bukod dito, kahit na hindi niya binabawi ang kanyang lakas at tunay na chi, hindi siya dapat maging old 7th match. Sinaktan mo siya at hindi siya lumaban. Mabilis na tanong ni Terence. Hindi, nagsinungaling ako sa kanya. Ipinaliwanag ni Galton ang sitwasyon kay Terence, at hindi napigilan ni Terence na matawa. Ang ika-7 kapatid na ito ay talagang malas sa kanyang paningin, isang mahinang batang nayon ang biglang naging tigre. Galton, ang swerte mo talaga sa pagkakataong ito. Kung hindi ka nagsinungaling sa kanya, walang makakapagligtas sa iyo kung nataman ka niya. Sabi ni Terence, gamaan ang loob. Kaya naman linlangan ko siya. Tumango si Galton, sabi ng aking Claire na hindi ako palaging makakagamit ng brute force, kailangan kong gamitin ang aking utak. Hehe. Hindi mapigilan ni Terence ang mapangiti. Mag-impake na tayo at bumalik. Huwag mong sasabihin kahit kanino ang pangyayari ngayon. Boss, don't worry. Wala kaming sasabihin ni Claire tungkol dito. Tumango si Galton. Hinanap ni Terence ang 3 bangkay sa lupa, hindi niya akalain na silang 3 ay mahihirap. Maliban sa 3 sky grade na armas, wala sila. May maliit na kahon ang ika-7 kapatid. Mayroon itong sinaunang halimuyak, at espesyal na ginamit upang mag-imbak ng mga elixir. Gayunpaman, ito ay walang laman sa loob. Matapos masugitan ng ika-7 kapatid ng kakaibang lalaki na may ranggo sa langit, malamang na uminom siya ng 3rd grade Great Recovery Pill sa loob para makabawi mula sa kanyang mga pinsala. Ang kahon ay isang magandang bagay, at kinuha ito ni Terence nang walang pag-aalinlangan. Habang ang bamboo scroll sa lupa, ang maliit na kahon na gawa sa kahoy na nakuha niya mula sa Mystic Cave, at 3 sky grade na armas, si Terence ay maituturing na nakabalik na may kargang puno. 3,022. Nag-aalala pa rin si Terence tungkol sa kanyang sky grade na sandata noon, ngunit ngayon ay maaari na niyang buksan ang armory. Gamit ang water type na armas na nakuha niya mula sa lambak, ang uri ng yelo na armas na natagpuan niya sa puntod ni Liju, at ang kidlat habol na gale boots na nakuha niya mula sa nakasuot ng dugo na Yellow Spring Sect Assassin, si Terence ay mayroong 6 na sky grade na armas sa kabuuan. Siyempre, hindi alam ni Terence kung mayroon siyang magagamit. Ang bawat sandata sa antas ng langit ay nangangailangan ng sining ng isang practitioner upang maipamalas ang buong lakas nito, ngunit wala ni Terence ang mga ito sa kanya. Kailangan niyang bumalik at mag-isip ng kung ano-ano. Si Galton ay tapos na sa kanyang pangangaso, mayroon siyang isang baboy ramo, isang ligaw na USA, at 2 ligaw na ibon sa kanyang likod. Ito ay isang buong paghatak, at kaya bumaba sila ng bundok. Napakasigla ng umaga sa nayon. Ang mga tao sa nayon ay gustong matulog at gumising ng maaga. Ito ang kanilang buhay. Tuwing umaga, kapag tumilaok ang manok, sila ay babangon at abala. Ngayon, nagbukas sila ng maliit na negosyo sa pasukan ng nayon. Nakaugalian na ng mga tao sa nayon sa bundok ang pagpunta sa palengke sa umaga. Kahit walang malaking palengke, ang maliit na palengke sa pasukan ng nayon ay nagpapasaya pa rin sa kanila tuwing umaga. Galton, bumalik ka na galing sa pangangaso. Kung may magandang laro ngayon, hayaan mo munang pumili si Tito Wang mo. Si Uncle Wang, na nagsasalita, ang namamahala sa pagdaraos ng mga piging sa nayon. Siya ang namamahala sa mga handaan noong may red and white na kasal sa nayon. Mayroong ilang mga malalaking restaurant sa nayon. Kung may gagawin ng pamilya, magluluto sila sa bahay o uupa ng isang magdaraos ng handaan.
Si Uncle Wang ay naglalakbay pabalik-balik sa mga kalapit na nayon at dadalo sa negosyo ng piging. Sa mga taong ito, yumaman ang mga taga-nayon, at naging kaugalian na ang paggastos ng pera sa mga tao para mag-host ng isang piging. Madalas bumili si Tio Wang ng ilang laro mula kay Galten, at kapag nagdaos siya ng piging, inilalagay niya ito sa mga mahahalagang upuan, tulad ng mga mesa ng mga matatanda, ang ulo ng pamilya, o ang mga magulang, upang ipakita ang kanilang pagkakaiba. Pipiliin ko pa rin ang baboy ramo, ligaw na USA, at ibon. Tio Wang, alin ang gusto mo? Hindi na hinabol ni Galten ang mga bihirang hayop na iyon. Sa ilalim ng impluwensya ni Claire, nanghuli lamang siya ng ilang normal na ligaw na hayop para ibenta. Hindi man ito kumikita ng kasing dami ng mga bihirang hayop na iyon, para lamang ito sa pagpapalaki ng kanyang pamilya. Di ba Terence yun? Bumalik ka na. Nakilala rin ni Uncle Wang si Terence. Siya ay isang matandang lalaki sa nayon, ang nakababatang kapatid ng balo na si Wang. Uncle Wang, I'm back to see my grandfather. Your business is doing well. Nakangiting bati ni Terence. Haha, ayos pa naman. Ngumisi si Uncle Wang. Mukhang maayos naman ang lagay niya. Dahil sa sigaw ni Uncle Wang, nabaling ang atensyon ng ibang mga taga-nayon kay Terence, na nakatayo sa tabi ni Galten. Si Terence naman Oo, Terence, bumalik ka sa sarili mo this time. Terence, hindi ba sumama sa'yo ang 3 magagandang girlfriend mo? 3. Napakurap si Terence. Hindi ba siya bumalik kasama sina Cheryl at Yasi noong nakaraan? Hindi rin niya natatandaan na pumunta rito si Trixie, kaya bakit nagkaroon siya ng 3 kasintahan? Ngunit naisip ni Terence na siya ay mali, ito ay isang magulong eksena, at ang lahat ng mga taga-nayon ay nakikipag-usap kay Terence, kaya siya ay tumango at ngumiti lamang. Sa wakas ay bumalik si Terence sa kanyang patio pagkatapos harapin ang sitwasyon. Pagpasok pa lang niya, nakita ni Terence ang matandang Linford na nakaupo sa bakuran, nakatulala. Nang makita niya si Terence, biglang lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha, ngunit nawala ito sa isang iglap, at bumalik siya sa dati niyang kalmadong sarili. Bumalik ka na, Terence. Ha! Bumalik ka na! Nag-init ang puso ni Terence, parang buong gabi at umaga siya hinihintay ng matanda, ayon sa dati niyang karanasan. Ang matanda ay parang walang pakialam, parang ninanamnam ang malamig na hangin sa bakuran. Pero sino ba naman ang masisiyahan sa malamig na hangin sa ilalim ng araw sa kalagitnaan ng araw? Bakit ang tagal mong bumalik? Casual na tanong ni Old Linford. May problema tayo, 3 sky class na kaaway. Mahinahong sabi ni Terence. 3 heaven rank. Sa lugar na ito. Natigilan ang ekspresyon ng matandang Linford, paano sila napunta rito? Aling puwersa ito? Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Terence ang hindi maipaliwanag na aura mula sa katawan ng matandang Linford. Nakaramdam ito kahit na siya, isang sky class early phase, ay medyo napipigilan, ngunit bumalik sa normal ang mukha ng matanda pagkatapos niyang magsalita. 4 na magsasaka ang nagkataong dumaan dito. Hindi sila pumunta para sa akin, ngunit itong 4 na tao ay pawang kamag-anak ko. Sa pamamagitan nito, ipinaliwanag ni Terence ang background ng 4 na lalaki at kung paano sila namatay sa matandang Linford. Isa ang napatay ni Galten. Buti na lang umakyat siya ng bundok, kung hindi ay doon ka nag-aayos. Hindi nasiyahan ang matandang Linford. Sa susunod, kung may problema ka, tawagan mo lang ako. Oo naman, pero hindi ba maayos na ang lahat? Salamat sa paghihintay sa akin, matandang lalaki, ngumiti si Terence. Bakit naman kita hihintayin? I'm basking in the sun. Nakaakyat ka na sa bundok, bakit hindi mo sinabi sa akin na maghahanap ka ng laro para sa akin? Walang pakialam na sabi ng matandang Linford. Wala ka bang anak na kabanalin? Kumurap si Terence, biglang naalala na ang layunin niya sa kabundukan ay manghuli ng ilang laro, ngunit nakilala niya ang sky class na lalaki, 6 na taong gulang, 7 taong gulang, 12, at ang iba pa nakalimutan na niya ang tungkol dito. Bumalik siya pagkatapos mabawi ang kanyang lakas, at nakuha nga ni Galten ang isang grupo, ngunit nakalimutan niyang hilingin sa kanya ang mga ito. I knew you weren't reliable. Forget it, gagawa lang ako ng pansit para sa sarili ko.
Tumayo si Old Linford at papasok na sana para magluto. Matanda, hayaan mo akong gawin ito. Mabilis na tumakbo si Terence at nagsimula ng apoy para magluto. Ang pagsisindi ng apoy ay isang piraso ng cake para sa kanya, ginagamit na lang niya ito bilang pandayan ng apoy at susunugin ang lahat ng kahoy sa pagan. Ang paggawa ng noodles ay espesyalidad ni Terence, at dahil dito nasakop niya ang Miss at Yasi, kaya tinanggap siya ng mga ito. Maging ang matanda ay handang kumain ng pansit ni Terence. Hindi ka ba nagmamadaling tingnan ang ibinalik mo? Tanong ni matandang Linford habang nakatingin sa abalang si Terence. Hindi rin ako kumakain. Kumain muna tayo, nakangiting sabi ni Terence. Tumingin si matandang Linford sa likod ni Terence habang siya ay naging abala, tumatango sa kasiyahan. Pagkatapos kumain, bumalik si Terence sa kanyang silid upang pag-aralan ang ani sa araw na iyon. Wala siya sa mood na pag-aralan ang tatlong heaven-grade weapons. Mukha silang mahalaga, ngunit walang paraan si Terence para magamit sila ng magkasama. Sa oras na ito, malinaw ang pagkakaiba sa pagitan ng isang solo practitioner tulad ni Terence at isang sinaunang sekta. Maraming sining na gumamit ng mga sandata sa antas ng langit sa aklatan ng sinaunang sekta, ngunit hindi alam ni Terence ang alinman sa mga ito. 3,023. Interesado si Terence sa nilalaman ng kahon, pati na rin ang bamboo scroll na ibinigay sa kanya ng sky-class na lalaki. Kinuha ni Terence ang kahon mula sa Mystic Cave at binuksan muna ito. Bagamat ito ang pangatlong beses na nagbukas si Terence ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na tulad nito, nasa sabik pa rin siya. Sa tuwing magbubukas ang isang maliit na kahon, nangangahulugan ito na tataas ang lakas ni Terence, at magkakaroon siya ng mas malakas na kakayahan. Bumukas ang kahoy na kahon, ngunit walang banal na sandata sa loob. Nahulaan ni Terence na walang anumang banal na sandata sa ganoong kaliit na kahon, ngunit medyo nabigo pa rin siya. Kung tutuusin, ang sinabi niya sa ikatlong pintong bato ay nagpantasya siyang makakuha ng makalangit na sandata. Katulad noong nakaraan, may 4 na maayos na nakatiklop na sutla na balumbon sa kahoy na kahon. Nagbigay ito kay Terence ng pamilyar na pakiramdam. Mayroong 3 magkakatulad na silk scroll sa pangalawang kahoy na kahon na nakuha ni Terence, ngunit hindi niya alam kung ano pa ang mayroon sa pagkakataong ito bukod sa sining ng ikatlong yugto ng Dragon Mastery. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Terence ang unang silk scroll at maingat itong binuksan. Ang mga salitang, Art of Dragon Mastery, ay lumitaw sa harap ng mga mata ni Terence. 2 beses na niyang nakita ang parehong mga salita noon ito ay nasa mga silk scroll para sa una at ikalawang antas ng sining ng Dragon Mastery. Gaya ng inaasahan, ang pag-awit para sa ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery ay nasa loob. Gaya ng inaasahan ni Terence, mayroong isang linya ng maliliit na salita sa ilalim ng pamagat, ikatlong yugto, pagbabago ng paru-paro. Katulad ng ikalawang yugto, mayroong isang anota sayon na mas malaki kaysa sa pamagat, sa halip na ang pangunahing katawan. Ang unang yugto ng pamamaraan ng mental cultivation ay parang isang makalangit na silkworm na dumudura ng sutla, hakbang-hakbang. Ang pangalawang yugto ay parang white crane na kumakalat ng kanyang mga pakpak at lumilipad ng mataas, ang kanyang pangangatawan ay nagbabago. Ang ikatlong yugto ay tulad ng isang paru-paro na lumalabas mula sa kanyang kukon, ang kanyang lakas ay nagbabago. Kung nais mong linangin ang ikatlong yugto, kailangan mo munang palakasin ang iyong pangalawang stepstone. Tipunin ang lahat ng mga halamang gamot at ubusin ang mga ito upang makumplito ang pagpapalakas ng iyong mga meridian. Tandaan, huwag mong linangin ito bago matapos ang pagpapala ng mga meridian. Ang 2 linyang ito ay nagpaalala kay Terence ng ikalawang antas ng pagpipino ng katawan. Hindi na siya makapaghintay na pinuhin ang kanyang katawan, kaya binago niya ang mga sangkap sa recipe at muntik nang mamatay sa paglihis ng chi. Sa pagkakataong ito, natutunan ni Terence ang kanyang aralin at nagpa siya na gamitin ang paraan ng maliit na kahon upang palakasin ang kanyang mga meridian. Hindi niya pinakialaman ang alinman sa mga halamang gamot. Kung tama ang hula ni Terence, isa sa natitirang 3 scroll ay ang Meridian Strengthening Method. Para sa 2 pa, hindi pa alam ni Terence, ngunit ito lang ang ikinatuwa niya. May isa pa siyang scroll kaysa sa huling pagkakataon, na isa pang benepisyo.
Ibinaba ni Terence ang ikatlong antas at kinuha ang pangalawang silk scroll mula sa kahon, maingat na binuksan ito at binasa. Ang mga salitang, Meridian Strength Eneng Prescription, ay pumasok sa mga mata ni Terence. Gaya ng inaasahan, ito rin ay isang race eta. Ito ay katulad ng race eta ng pagpapalakas ng katawan mula sa huling pagkakataon, ngunit ang mga sangkap ay ganap na naiiba. Sa ibaba ng Meridian Strength Eneng formula, mayroong 4 na salita na nakasulat sa malaking font, Heaven Grade Divine Weaponsmithing Technique. Labis na nasasabik si Terence nang makita niya ang mga salita. Wala siyang pakialam sa Meridian Strength Eneng recipe habang itinoon niya ang lahat ng atensyon niya sa Heaven Grade Divine Weaponsmithing Technique. Hindi ba ito ang makalangit na sandatang banal na gusto niya noon pa man? Kaya't ang Mystic Mansion ay hindi nagbigay ng kahit anong makalangit na armas, at si Terence ay kailangang gumawa nito mismo. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na ipinagpatuloy ni Terence ang pagbabasa. Sa ilalim ng mga salitang, Heaven Grade Weaponsmithing Technique, mayroong isang linya ng mas maliit na text. Intermediate Level of the Art of Forging. Ang pagpino ng Jade Pendant ay nasa beginner level. Tanging ang mga bihasa sa pagpino sa espasyo ng Jade Pendant ang maaaring sumubok na gumawa ng Heaven Grade Divine Weapons. Hindi mapigilan ni Terence na magmura. Anong bitag? Hindi man lang niya makondense ang space sa Jade Pendant, kaya paano siya makakagawa ng Divine Weapon? Maging siya ay hindi sanay sa paggamit at pagkontrol sa pagpanday ng apoy, hindi ba? Kuya George, bakit pakiramdam ko hindi ako makakasabay? Nabuksan ko na ang pangatlong pintong bato, at hindi ko pa natatapos ang espasyo ng Jade. Hindi ba ito masyadong mabagal? Tanong ni Terence, medyo nanlumo. Hindi mabagal. Sino ang nagtanong sa iyo na maabot ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ng napakabilis? Sabi ni Kuya George. Sa tulong ni Melissa at sa 5 elemental na pamana, ang iyong sining ng Dragon Mastery second stage ay naabot na ang Great Circle of Perfection, kaya naman hindi mo pa nakakabisado ang Forging Fire. Magagawa mo ito kapag na-master mo na ito. Maaari pa nga ba ito ng isang Paragon? Tanong ni Terence, nagulat. Ang Great Perfection ay nangangahulugan lamang na ang iyong mental cultivation method ay umabot na sa Great Perfection. Bagamat ang iyong mental cultivation method ay umabot na sa antas na ito, hindi mo lubos na maipapakita ang kapangyarihan ng level na ito. Iyon ang ibig kong sabihin. Ipinaliwanag ni Elder George, halimbawa, kung ang isang practitioner ay umabot sa Sky Class sa late phase peak, ngunit mas mataas siya sa iyo, hindi mo ito makokontrol at magagamit sa buong potensyal nito. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Naiintindihan ko. Ibig mong sabihin masyado akong nag-level up, kaya hindi pa ako nakakabisado. Tumango si Terence, naiintindihan ang ibig sabihin ni Elder George. Dahil dito, mas naging komportable si Terence, at nagpatuloy siya sa pagbabasa. Kung ikukumpara sa Meridian Strength Eneng recipe, mas interesado si Terence sa Divine Weapon na kanyang painpeke. Ngunit nang tumingin si Terence sa ibaba, ang kanyang mukha ay agad na nagpakita ng walang magawa at masakit na ekspresyon. Dahil marami sa mga materyales na nabanggit dito na hindi pa narinig ni Terence noon. Fine steel dark iron, black dark iron, colored steel, dark charcoal stone, purong dilaw na jade, asul na kristal na pulbos, at ang dugo ng dragon ng 5 kasamaan. Ang mga materyales na ginamit ay mas condensed kaysa sa Jade Pendant dati. Maliban sa kulay na bakal, purong dilaw na jade, at asul na kristal na pulbos, si Terence ay hindi pa nakakita ng ganyan dati. At nang makita niya ang huling material, halos lumuwa siya ng dugo. Ang dugo ng dragon ng 5 kasamaan. Maaari rin niyang patayin si Terence saan niya kukunin ang dugo ng dragon. Ang dragon ng 5 kasamaan ay napakalakas, itinapon si Terence sa lambak gamit ang isang kuko. Maliban na lang kung lumabas ang bagay sa Jade at siya mismo ang humingi nito, baka may pagkakataon pa siya. Ang paghiling kay Terence na hilingin ito sa dragon ng 5 kasamaan ay kapareho ng paghingi ng kamatayan. 3,024. Bakal at bakal. Wala itong si Terence, ngunit mayroon siyang bakal na pamalo.
Maaari ba itong i-recycle at muling gamitin? Kung maaari, ito ay malulutas ang isang malaking problema. Ngunit ang iba pang mga bagay ay hindi gaanong madaling mahanap. Ang dalisay na dilaw na jade, asul na kristal na pulbos, at kulay na bakal ay mahirap nang mahanap. Ang iba pang mga bagay ay malamang na mas mahirap hanapin. Bahagyang nasara ng loob si Terence sa naisip. Elder George. Hindi ba ito isang bitag? Saan ko hahanapin ang mga materyales na ito? Ewan ko dyan. Ikaw na mismo ang mag-isip. Hindi alam ni Elder George kung saan nanggaling ang mga materyales, ngunit sinabi niya, sa anumang kaso, hindi ka nagmamadali. Bakit hindi mo muna i-condense ang jade pendant at pagkatapos ay dahan-daang hanapin ito? Minsan, baka may maswerteng pagkakataon pa. Pagkataon. Kumurap-kurap si Terence, may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Mukhang iyon lang ang paraan. Minabuti kong i-condense muna ang espasyo sa pendant ng jade. Pagkatapos nito, ibinaba ni Terence ang pangalawang silk file at kinuha ang pangatlo. Ano kaya ito? Inaasahan ito ni Terence, ngunit medyo kinakabahan din siya. Hindi niya mahulaan kung ano ang nasa ikatlong silk file ngayon. Noong nakaraang pagkakataon, inaabangan ni Terence ang isang martial skill, at ngayon ay nasa kamay na niya ang chant. Ang inaabangan ngayon ni Terence ay ang paraan ng paggamit ng makalangit na sandata, tama ba? Nang buksan ni Terence ang silk scroll, sumilay sa kanyang mukha ang pag-unawa. Gaya ng inaasahan, ito ang sining ng practitioner para sa paggamit ng makalangit na mga sandata, partikular para sa sandata na ginawa niya. Gayunpaman, bago gumawa ng god tier na sandata si Terence, walang silbi ang paggamit ng sining ng practitioner. Hindi man lang ito tiningnan ng mabuti ni Terence at ibinalik ito. Kung tutuusin, walang kwenta ang pagtingin niya rito ngayon. Naalala niya ang mga salita ni Elder George, ang pagmamadali ay nakakasira. Walang saysay ang pag-alam kung paano gamitin ng maaga ang sining ng practitioner. Kung walang sandata, hindi na mahalaga kung paano niya ito ginamit. Isa-isang hakbang niya ito. Mas mabuting gugulin ang kanyang limitadong oras sa pagpapanday ng apoy. Ang sining ng practitioner ng makalangit na sandata na ito ay hindi masyado sa inaasahan ni Terence, ngunit ang huling silk scroll. Hindi maisip ni Terence kung ano iyon kahit nasarado ang kanyang utak. Gayunpaman, mas hindi alam ang isang bagay, mas inaabangan niya ito. Dahil dito kinabahan si Terence. Huminga siya ng malalim at binuksan ang huling silk scroll, ngunit nang makita niya ang mga salitang, Practitioner's Arts, sa scroll, natigilan siya. Ano ito? Ang sining ng Dragon Mastery, hindi ba iyon ang kanyang sariling mantra? Bakit biglang sumulpat ang incantation na ito? Sa isang nalilitong puso, kinalma ni Terence ang kanyang sarili at sinimulang basahin ang nilalaman ng awit. Anong uri ng diskarte sa puso ito? Iyon lamang ang apat na salita, at ang pangunahing katawan ay nasa ibaba mismo, nang walang anumang subheading upang ipaliwanag ang awit. At hindi lang iyon ang higit na ikinalitaw ni Terence na ang pambungad na kabanata ng chant ay eksaktong kapareho ng unang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Maaari ba silang pareho? Napakurap-kurap si Terence, iniisip kong ang naglagay nito sa kahon ay ang gumawa nito. Ang chant ay eksaktong kapareho ng unang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Gayunpaman, nang ipagpatuloy ni Terence ang pagbabasa, napagtanto niyang may mali. Kahit na ang pagbubukas ng mantra na ito ay kapareho ng pagbubukas ng sining ng Dragon Mastery, ang nilalaman sa likod nito ay ganap na naiiba. Iba ito, ngunit naramdaman ni Terence ang pagiging pamilyar. Ito ay tila isang bagong bersyon ng sining ng Dragon Mastery. Ito ay dahil ang chant ay kapareho ng sining ng Dragon Mastery na nililinang ni Terence. Gayunpaman, tulad ng dati, napagtanto ni Terence na ito ay ganap na naiiba kapag pinag-aralan niya itong mabuti. Ang sining ng practitioner na ito ay tila isang uri ng suporta, hindi isang independyente. Habang nagbabasa siya, mas kakaiba ang nakita niya. Mayroong ilang mga blanko na puwang sa gitna ng awit, at mayroong isang tala sa blankong espasyo. Binago niya ang kanyang diskarte sa puso.
Hindi alam ni Terence kung ano ang ibig sabihin ng switching arts na ito, ngunit nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ito ay isa pang support arts, ngunit may mga blankong espasyo pa rin sa dulo na may label pa ring switch heart sutras, at iba pa at iba pa. Elder George, ano ito? Bakit nagkaroon ng puwang sa gitna? Pinapalitan natin ang pamamaraan ng paglilinang dito. Anong paraan ng paglilinang ang dapat nating baguhin? Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Nako, itong mental cultivation chant, naalala ko na. Kapareho ng martial skill noon, support type. Si Elder George, sa kabilang banda, ay nanambalik ang kanyang alaala at hindi itinanggi ang anuman. Isang support type na mental cultivation method. Nakikita ko iyon, ngunit ano ang ibig mong sabihin sa, katulad ng nakaraang martial technique? Iyan ay isang all-purpose na kasanayan, ang sining ng practitioner na ito. Pwede ba? Sabi ni Terence, nalilito. Biglang nagkaroon ng ideya si Terence. Napag-isipan mo na ba? Tama ang iniisip mo. Tumango si Elder George. Isang all-purpose mantra. Umirap si Terence, medyo nabigla. Tama, ito ang Omnipotent Heart Technique PT formula. Gamit ang isang ito, maaari kang lumipat sa pagitan ng iba pang mga diskarte sa puso sa gitna, at maaari mong maayos na gamitin ang iba pang mga diskarte sa puso. Halimbawa, kung gusto mong gumamit ng sining ng practitioner ng ibang tao, maaari mong gamitin ang pamamaraang ito. Paliwanag ni Elder George. So magical. Alam ni Terence na ang mga sining ng practitioner ay natatangi sa mga practitioner, at ang isang practitioner ay maaari lamang magsanay ng paisa-isa. Hindi rin nila mababago ang sining ng practitioner, kaya naman hindi binigyan ni Terence ng angkop na bagay sina Cheryl at Yasi. Ito ay isang malaking problema. Ngunit mayroon talagang isang makapangyarihang paraan ng paglilinang ng kaisipan. Ito ay medyo wala sa inaasahan ni Terence, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, kung kahit martial arts ay magagawa ang lahat, ano ang hindi magagawa ng mental cultivation? Bukod pa rito, ang sining ng Dragon Mastery ay isang mantra na maaaring makabuo ng pinakamakapangyarihang totoong chi, at may mga nauna. Ito ay hindi ganoon kahanga-hanga. Sa katunayan, ang iyong sining ng Dragon Mastery ay maaari nang makabuo ng purong chi ng iba pang mga mantra. Ang supplementary mantras na ito ay nagpapataas lamang ng kahusayan ng sining ng Dragon Mastery. Sa tahasan, ang sining ng Dragon Mastery ay parang isang simulator, maaari nitong gayahin ang lahat ng uri ng mantras at arts, ngunit ito pa rin ang sining ng Dragon Mastery. Maaari mong isipin ito bilang paggamit ng sining ng Dragon Mastery upang kumpletuhin ang paggamit ng iba pang mga mantra. 3025. Naiintindihan ko. So, itong all-powerful practitioner's arts, mayroon bang mga disadvantages o limitasyon? Tumango si Terence. Maiintindihan mo kung magbabasa ka pa. Ang supplementary mantra na ito ay nangangailangan ng sining ng Dragon Mastery upang maabot ang ikatlong yugto. Kung hindi, kahit nasanayin mo ito, hindi nito magagawang gayahin ang mga epekto. Sabi ni Elder George. Ang ikatlong yugto. Si Terence ay napuno ng pananabik. Ang una niyang naisip ay ang pinagsamang pag-atake na nakuha niya mula sa Hidden House Fuller. Kung epektibo ang sining ng suporta ng Dragon Mastery, maaari niyang gayahin ang pinagsamang pag-atake. Sa ganitong paraan, makakatrabaho ni Terence si Jenny, Francine, at maging si Boss Bale para gumawa ng mga elixir. Ang mga pangatlong klase ng elixir ay hindi lamang isang panaginip. Kapag naabot na ng lahat ang Sky Class, baka makagawa pa sila ng 4th class elixir. Gayunpaman, ang kinakailangan ay kailangan niyang kumpletuhin ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery. Ito ay tila madali. Naabot niya ang pagkumpleto ng ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery hindi pa matagal na ang nakalipas, ngunit iyon ay nakamit sa pamamagitan ng pagkakataon. Ang ikatlong yugto ay hindi dapat maging maswerte. Sa isiping iyon, huminga ng malalim si Terence. Nagbigay ito sa kanya ng higit na motibasyon na magtrabaho ng mas mahirap. Kung magagamit niya ang all-purpose arts na ito, magkakaroon ng qualitative leap ang lakas ni Terence at ng mga tao sa paligid niya.
Maaaring sabihin ng isang tao na ang Sky Class late phase peak ay hindi na isang panaginip lang. Si Terence ay hindi eksperto sa paggawa ng mga elixir, ngunit sina Jenny, Francine, at Boss Bale. Kailangan lang ni Terence na magbigay ng suporta sa kanilang tatlo na nagpapahintulot sa kanila na pagsamahin ang kanilang mga lakas sa paggawa ng mga elixir. Gayunpaman, pagkatapos ng pananibik, huminahon si Terence. Pagkatapos ng lahat, ang sining ng pangatlong yugto ng Dragon Mastery ay hindi isang bagay na maaaring makamit sa isang araw, kaya hindi muna ito inisip ni Terence sa ngayon. Napagpasyahan niyang sanayin muna ang sining ng Dragon Mastery at magsanay sa pag-condensate ng Forging Fire. Nakuha na niya ang gusto niya, ngunit nagpasya pa rin siyang manatili sandali bago umalis. Gusto niyang makasama siya ng ilang oras, pagkatapos ng lahat, kaya nagpasya siyang mamuhay ng isang simpleng buhay na ayon sa natitirang bahagi ng kanyang mga araw. Maliban sa pagsasanay, si Terence ay nangangaso kasama si Galton araw-araw, na nagbibigay kasiyahan sa gana ng matandang Linford. Siyempre, sa lakas ng matandang Linford, mas malakas siya para manghuli ng mag-isa, ngunit ang problema ay wala si Terence sa bahay, at bihira siyang magpaputok. Tungkol naman sa bamboo scroll na ibinigay sa kanya ng Sky Class na lalaki, hindi ito binuksan ni Terence. Ibinigay ito sa Lear ng lalaking Sky Class. Bagamat sinungaling si Terence sa mata ng lalaking Sky Class, hindi si Terence ang uri ng tao na magnanakaw ng mga gamit ng ibang tao. Nagpasya si Terence na kapag bumalik siya, ipakita niya muna ito kay Tito Fredo. Kung pumayag si Tito Fredo na makita niya ito, magagawa niyang tingnan ang nilalaman ng walang anumang pag-aalala. Siyempre, naunawaan ni Terence na ito ay isang formalidad lamang. Sa relasyon ni Terence at ng pamilya ni Uncle Fredo, kahit na hindi dahil sa insidente ni Jelay, hindi magdadalawang isip si Tito Fredo na makita niya ito. Itinuro na niya sa kanya ang nagngangalit na apoy na kamao, ano ang dapat itago. Ngunit ito ay bilang paggalang kay Tito Fredo. Inalis ni Terence ang scroll pagkatapos niyang bumalik, hindi na muling hinawakan ito. Sa silid ni Patriarch Charlie sa Heavenly Elixir Sect, ang Monty ay sumugod mula sa Five Element Sect dahil may nangyaring major doon. Ang ninuno ng Charlie ay tinatalakay ang bagay ni Terence kay Harry. Labis na nanlumo si Harry nitong mga ilang araw, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng malakas at matiis lamang ito. Ang tanging dahilan ay ang pagbabago ng makalangit na silkworm ay gustong ipakasal sa kanya ang maliit na Peach, si Harry. Ang maliit na Peach ay walang katulad na masaya, ngunit si Harry ay hindi. Kung pinakasalan siya ng maliit na Peach, mawawala ang kanyang posisyon bilang isang katulong sa pagbabagong anyo ng makalangit na silkworm. Hinabol ni Harry ang maliit na Peach noon dahil paborito niya ang pagbabago ng makalangit na silkworm. Ngayong nawala na siya ng posisyon bilang kasambahay, anong silbi nito? Ang maliit na Peach ay isang ordinaryong babae lamang, paanong mahuhulog si Harry sa kanya? Nakipaglaro lang siya sa mga magagandang babae tulad ni Fen noon, at sinubukan pa niyang makuha si Francine. Malinaw na napakataas ng mga Fen or Jarelyn noon, at sinubukan pa niyang makuha si Francine. Malinaw na napakataas ng mga pamantayan ni Harry. To put it bluntly, maliit na Peach lang ang gamit niya. Gayunpaman, dahil masayang sinabi ni Patriarch Charlie kay Harry ang tungkol sa bagay na ito, hindi gaanong masabi ni Harry. Pagkatapos ng lahat, ang makalangit na pagbabagong anyo ng kakon ay nakapagdesisyon na, at hindi alam ni Patriarch Charlie ang katotohanan. Kung sinabi ni Harry sa kanya ang totoo, hindi lamang magiging malungkot si Patriarch Charlie, ngunit ang makalangit na pagbabagong anyo ng kakon ay magiging malungkot din, at ang maliit na Peach ay magiging mas malungkot. Paano kung ang maliit na Peach ay tumangging magpakasal at patuloy na manatili sa tabi ng makalangit na silkworm transformation, na nagsasabi ng ilang masamang bagay tungkol sa kanya? Kahit na siya ay disipulo ni Patriarch Charlie, ang galit ng makalangit na silkworm transformation ay sapat na upang pahirapan siya. Kaya, ang kasalukuyang sitwasyon ay kailangan niyang magkaroon ng kaunting Peach kahit na ano.
Kailangan niyang pakasalan siya. Kaya, maaari lamang magpanggap na masaya si Harry. Salamat, Master, sa pagmamalasakit sa pribadong buhay ng disipulong ito. Ikaw ang aking alagad. Nabalitaan ko na gusto mo ang maliit na Peach, kaya hindi kita maaaring pabayaan na lang. Habang ibinibigay mo ang cultivation furnace na iyon sa young sect master na si Miller, babawiin ko ang maliit na Peach para sa iyo. Sa katunayan, ikaw ang humiling ng pagkakataong ito. Maghintay. Sabi ni Patriarch Charlie. Oo, mukhang maganda ang ginawa ng disipulong iyon. Tumango si Harry, ngunit napakalungkot niya sa loob. Gusto niyang sampelan ang sarili sa mukha. Ang akala niya ay magandang bagay ang Poggin, ngunit ngayon ay parang naghuhukay siya ng sarili niyang libingan. Hindi lamang si Patriarch Charlie ang nalungkot, ngunit siya rin ay naging malungkot ngayon. O tama, Master, ngayong bumalik na sa normal si Terence, gagawa pa ba tayo ng Ultimate Chi Gathering Peel? Biglang naisip ni Harry ang isang mahalagang tanong at mabilis na nagtanong. Oh, kung gayon oras na para pinuhin ito. Tumango si Patriarch Charlie. Pero wala munang pagmamadali sa ngayon. Mag-refine muna ng Marrow and Bone Cleansing Peel para sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Kung tutuusin, sila ang ating sekta ng kooperatiba. Oo, Master. Gusto ni Harry na gawin muna ang Ultimate Chi Gathering Peel para kay Terence at pagkatapos ay kainin siya hanggang mamatay, ngunit kailangan niyang makinig sa kahilingan ng ninuno ng Charlie. Habang nag-uusap silang dalawa, sunod-sunod na katok ang nagmula sa pinto ng kwarto ni Patriarch Charlie. Sumimangot si Patriarch Charlie at nagtanong, sino ito? Anong problema? Master, ako, ito, maliit. Ang boses ng maliit ay nanggaling sa labas. Oh, pumasok ka. Nang marinig na ang nasa labas ay ang kanyang pinakamatandang disipulo, pinapasok siya ni Patriarch Charlie. 3,026. Lord Master, hindi maganda, may malaking nangyari. Pagpasok pa lang ng maliit sa pinto, nag-aalalang sabi niya, hindi gaya ng dati niyang kalmado, kundi parang bata. Siyempre, medyo bata pa ang itsura ng maliit, pero hindi na ganoon kabata ang aktwal niyang edad. Ngunit kahit na ganoon, ang maliit ay medyo bata pa sa lahat ng mga disipulo ng ninuno ng Charlie. Kahit papaano, ang pang-anim at ikapito ay mas matanda sa kanya. Siyempre, ang isang Sky Class Master sa edad ni Harry ay isang makalangit na pag-iral, at walang anumang bagay na maaaring kopyahin. Ang Sky Class Masters ng 5 elementong sekta ay pawang mga tunay na Sky Class Masters, hindi pa sila umiinom ng anumang Chi Gathering Pills para tumaas ang kanilang lakas. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito ay gustong tumawid sa landas ng langit, at sa sandaling uminom sila ng tableta, hindi nila maa-absorb ang chi ng mundo, paano sila makakalusot. Kahit na siya ay naging Sky Class late phase peak pagkatapos uminom ng tableta, wala na siyang kapalaran sa landas ng langit. Sino ang gagawa ng isang bagay na napakatanga? Small one? What happened? Bakit ka ba nagmamadali? Sumimangot si Patriarch Charlie. Hindi niya maisip kung ano ang maaaring nangyari sa 5 elementong sekta upang maging balisa ang bata. Master, Old 6, Old 7 and Old 12, they should have already. Sa pagsasalita nito, biglang nalungkot ang maliit. Ito ang lahat ng kanyang senior at junior na kapatid na nakasama niya sa loob ng ilang dekada. Paanong hindi siya malulungkot kung wala na sila ng ganon-ganon lang? Ano na? Anong meron sa kanila? Bumilis ang tibok ng puso ni Patriarch Charlie, at isang masamang pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Si Old 6, Old 7, at Old 12 ay malamang na hindi nabuhay. Malungkot na sabi ni Little, their soul jade plates are all broken. Ano? Tumayo si Patriarch Charlie at hindi makapaniwalang tumingin sa maliit. Anong problema? Ano ang nangyayari? Sabihin mo sa akin ng malinaw, hindi ba ang ika-6, ika-7 at ika-12 kapatid ay naglilinang sa sekta? Paano siya nahulog ng napakahiwaga? Guro, kasalanan lahat ito ng maliit na tao.
Hindi ko dapat hinayaan silang habulin ang matandang baliw na iyon mula sa sekta ng apoy ng layon. Lumuhad sa lupa ang maliit at sinisisi ang sarili. Ang matandang baliw mula sa nagninangas na lion sect. Is it that crazy old man? He's back at the Five Element sect. Anong mali? Nagtaas ng kilay si Patriarch Charlie at nagtanong. Oo, nakalusot siya sa sekta ng 5 elemento at ninakaw ang paraan ng paglilinang ng isip ng maliit na 11 at mapanlinlang na formula para sa paggamit ng banal na sandata. Hindi lang isang beses na binisita niya ang ating 5 elementong sekta sa nakaraan, ngunit palagi siyang naliligaw. Sa pagkakataong ito, nakatagpo siya ng lumang 6, 7 taong gulang, at 12 gulang na patungo sa Scripture Pavilion, at nagsimula silang makipaglaban. Mabilis na sinabi ng maliit na bata, ang tunog ng pag-aaway ay humila rin sa akin doon, at ang matandang baliw na iyon ay tumakbo palayo. Ang matandang 6, 7 taong gulang, at 12 gulang ay lahat humabol sa kanya. Nakita ko na ang matandang 6 at 7 gulang na 7 ay parehong Sky Class late phase peak, at sa tulong ng matandang 12, sapat na sila para patayin ang matandang baliw na iyon, kaya hindi ko na siya pinansin. Sa huli, nabasag lahat ang mga plato ng kaluluwa nila Jade. Sino ka? Bumilis ang paghinga ni Patriarch Charlie habang nagtanong. Oo, ang mga disipulo sa patrol ngayon ay nagulat na ang kaluluwa Jade Plates ng ika-6, ika-7 at ika-12 kapatid ay nasira lahat. Maliit na sinabi sa sakit. Hindi mo kasalanan ito. Pwede ka nang bumangon. Kinawian ng ninuno ng Charlie ang kanyang kamay. Logically speaking, sina Lloyd at Bart ay Sky Class late phase peak. Ang matandang baliw na iyon ay Sky Class late phase peak lang. 2 laban sa 1, sa tulong ng ika-12, hindi dapat magkaroon ng anumang suspense sa pagpatay sa kanya. May nangyari ba? O nakalusot na ba ang matandang baliw na iyon sa Sky Class late phase peak? Kahit na mayroon silang lakas ng isang ganap na makalupang soberanya, sa ilalim ng pagkubkob nilang 3, dapat ay isang tabla lamang. Kung hindi sila matalo ng 3, maaari rin silang umatras, ngunit hindi ito hanggang sa ganap na mapuksa. Sabi ng maliit. Totoo yon. Baka may nakilala siyang expert na tumulong sa kanya. Pero, kahit na may practitioner, it would have to be a Sky Class late phase peak para patayin silang lahat, pero iilan lang ang Sky Class late phase peak practitioner dito. Kilala ko silang lahat, sino ang tutulong sa baliw na matandang ito na patayin ang alagad ko? Alam ng Sky Class ang late phase ng aming 5 masters, siguradong kilala ng Sky Class ang tungkol sa late phase ng aming 5 masters. At ang iba ay, uniform. Kakaiba yan. Ang maliit ay nahulog din sa malalim na pag-iisip. Dati, nagmamadali lang siyang magulat at hindi na nag-iisip ng mas malalalim na bagay. Ngayong naisip niya ito, kakaiba ang bagay na ito. Master, kuya, sa tingin mo ba ay namagitan si Terence? Saglit na nag-isip si Harry at sinabing, hindi mo ba sinabi na kasama ni Terence ang matandang baliw na iyon sa bulubundukin? Terence. Nang marinig ni Patriarch Charlie ang pangalang ito, hindi niya maiwasang mapailang. Harry, alam kong galit ka kay Terence at gusto mong patayin ko siya, pero gusto ko rin siyang patayin, hindi ba? Gayunpaman, nasa ilalim ako ng kontrol ni Patrick Miller. Tinutulungan niya kaming sanayin ang mga wood-type inheritors, kaya hindi ako makakalaban sa kanya. Maaari lamang silang mamuhay ng payapa sa ngayon kung gusto nilang hawakan si Terence, kailangan nilang maging makatwiran, o kailangan nilang gumamit ng mga underhanded na pamamaraan. At kung sinabi mo na si Terence, isang Sky Class practitioner, ay maaaring pumatay ng Little 6, Little 7, at Little 12, ito ay ganap na hindi makatotohanan. At saka, wala talagang relasyon si Terence sa matandang baliw na iyon. Ano ang kinalaman ng lokong iyon kay Terence? Tama. Paano magiging ordinaryong eksperto ang mga eksperto ng 5 elemento ng sekta natin? Maswerte siya kung matalo pa niya ang ika-12. Hindi sumasang-ayon din ang maliit na bata, kung si Terence ay may ganoong uri ng kakayahan, kung gayon maaari na nating patayin ang ating sarili.
Nagsanay ka na ng napakaraming taon sa Sky Class late phase peak, at hindi ka pa rin kasing husay ng isang Sky Class early phase freelancer. Oh! Casual lang itong binanggit ni Harry, ngunit kailangang sabihin na ang kanyang bibig ay laging nasa tamang lugar. Ito ay pareho sa Bahay Kang, at ito ay pareho sa Sky Elixir Sect. Kaya lang hindi marami ang naniwala sa kanya. Sige, huwag na nating pag-aralan to. May clues ka ba? Tanong ni Patriarch Charlie. Hindi namin alam kung nasaan sila ngayon, kaya hindi namin alam kung saan magsisimulang maghanap ng mga pahiwatig. Walang magawang umiling si Maliit. Nagsimula lamang na mag-iwan ng marka ang lumang 6 at gulang na 12 matapos masugitan ang gulang na 7 upang hayaan silang mahabol ng matandang 7. Gayunpaman, ang mga marka ay napakalayo na mula sa 5 elemento ng sekta, kaya ang mga tao ng 5 elemento ng sekta ay hindi mahanap ang lugar kung saan sila namatay. Kung gayon ang hirap gawin. Nawasak na ang sekta ng matandang baliw na iyon at wala na siyang nakapirming tirahan. Maliban na lang kung babalik siya, hindi na natin siya mahahanap. Medyo inis din si Patriarch Charlie. Nang lipulin nila ang Fire Lion Sect noon, na-miss nila ang ganoong tao. Ito ay talagang magdudulot ng walang katapusang problema sa hinaharap. 3027. Oo, ito rin ang dahilan kung bakit walang magawa ang alagad na ito. Kung mahahanap natin ang matandang iyon, ang disipulong ito ang personal na kikilos para wakasan siya. Sabi ng maliit na may galit. Isantibi muna natin ang bagay na ito. Dahil nandito ka, may kailangan akong gawin sayo. Hindi. Kinawian ni Patriarch Charlie ang kanyang kamay at sinabing, pumunta at imbestigahan ang secular na pamilyang Sun. Tingnan kung sino sa pamilya ng araw ang marunong gumamit ng mental cultivation technique at hindi pa nakakapagpagaling ng sino man noon. Oh! Anong ibig mong sabihin? Nagulat ang maliit at hindi naintindihan ang ibig sabihin ng Patriarch Charlie. Pagkatapos ng lahat, hindi niya karaniwang binibigyang pansin ang mga bagay ng secular na mundo at karaniwang wala siyang alam tungkol sa secular na pamilyang Sun. Harry, sabihin sa maliit ang tungkol sa kasaysayan ng araw ng bahay. Ang ninuno ng Charlie ay nagutos. Oo, Master. Tumango si Harry at lumingon sa maliit, eldest senior brother, ito ang nangyayari sa Sun family. Dahil doon, sinabi sa kanya ni Harry ang lahat. Sun or Sullivan? Sullivan. Dahil doon, sinabi sa kanya ni Harry ang lahat tungkol sa araw ng bahay, pati na rin kung paano niya tinatrato ng matagal si Tegan. Oh! Ibig sabihin may pag-asa pang gumaling si Lowell. Saglit na natigilan ang bata at agad na nagulat. Ito ang tanging bagay na ikinatuwa pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang mga kapatid. Pwede naman. Ngunit wala akong masyadong alam tungkol sa karaniwang mundo ng araw ng bahay. Alam mo na ang bahay na iyon ni Kang ay hindi pa normal na bahay ng noble noon, kaya wala tayong masyadong alam sa mga sekretong ito. Kung tuwirang sabihin, ito ay dahil ang pamilya ni Harry ay masyadong mababa ang klase, at ang 5 elemento na sekta ay masyadong mataas ang klase. Wala silang masyadong alam tungkol sa House Sun's affairs. Sige, magsisimula na akong mag-imbestiga. Kung tuwirang sabihin, ito ay dahil ang pamilya ni Harry ay masyadong mababa ang klase, at ang 5 elemento na sekta ay masyadong mataas ang klase. Wala silang masyadong alam tungkol sa House Sullivan's affairs. Sige, magsisimula na akong mag-imbestiga ngayon. Mabilis na tumango ang maliit at sumang-ayon, guro, mga ika-6, ika-7 at ika-12. Huwag kang mag-alala tungkol dyan sa ngayon. Kung talagang lilito ang isang pag-iral na maaaring pumatay sa kanila, ang kanilang kinaroroonan ay hindi isang bagay na madali mong malalaman. Bulong ni Patriarch Charlie sa loob. Sino ang gumawa nito? Gayunpaman, siya ay mukhang napakakalma sa ibabaw, na para bang ang bagay na ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, I'll personally investigate this matter.
Yes, Master. Babalik ako ngayon. Nagmamadaling tumugon ang maliit, kinuyam ang kanyang mga kamao, at umalis. Pagkaalis ng maliit, bumaantong hininga si Patriarch Charlie. Bigla niyang napagtanto na tila hindi lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Halimbawa, wala pa rin siyang kapangyarihang gumawa ng anuman tungkol sa hindi kilalang mga pagbabagong naganap ngayon. Stonegate City. Sa harap ng Terrence's Villa, biglang huminto ang isang maalikabok na Land Rover, at lumabas ang isang gwapong binata. Nakasuot siya ng matingkad na pula, at kung nasa pampublikong lugar siya, siya ang magiging sentro ng atensyon. Gayunpaman, sa lugar ng villa na ito, karaniwang walang mga tao na dumadaan, kaya ang kanyang damit ay hindi nakakaakit ng pansin ng sinuman. Bumaba ng sasakyan ang binata na may hawak na mapa. Maingat niyang ikinumpara ito sa mapa sa mahabang panahon para masiguradong tama ang address bago niya pinindot ang doorbell. Weekend noon, at wala si Terrence sa bahay, kaya hindi rin lumabas sina Cheryl at Yasi. Tahimik nilang hinintay si Terrence na bumalik, at nagulat sila nang marinig na may nag-doorbell. Yasi, tingnan mo muna kung sino ang nandito, pupunta ako pagkatapos kong isabit ang mga damit sa washing machine. Sabi ni Cheryl kay Yasi, na nagdidilig ng mga halaman. Naglalaba siya. Okay. Lumabas si Yasi ng villa dala ang tekor at pumunta sa bakuran. Nakita niya ang isang binata na nakapula na nakatayo sa labas at nagtanong, "Sino ka? Sino ang hinahanap mo?" Hindi alam ni Yasi kung sino ang taong ito, ngunit sigurado siyang walang kaibigan si Terrence na ganito. "Hello, kapamilya ka ba ni Kuya Linford?" Ang nagninangas na pulang kabataan ay magalang na kinuyam ang kanyang mga kamao at sinabing, "Ako ay mula sa nagninangas na sekta ng bundok sa katimugang suburb. Ako ang young master ng nagninangas na sekta ng bundok, Brandon Hunts. May itatanong ako sa iyo, batang bayani na Linford, kapatid na Linford. Maapoy na bundok. Nasusunog na ulap. Hindi ko siya kilala." Nag-iba ang mukha ni Yasi habang winawagayway ang kamay, senyales na umalis na siya. "What nonsense is this? The Borealis. Ah. Pretty lady, normal lang na hindi mo ako kilala, pero naging pamilyar na tayo sa isa't isa. Bahay ito ng young hero na si Linford, di ba?" Tanong ni Brandon, medyo nahihiya. I don't know him. Walang young hero Linford dito, at walang tinatawag na Kuya Linford. Umalis ka na dali. With that, tumalikod si Yasi at umalis. "Huwag, buksan mo muna ang pinto. Maaari tayong mag-usap. Siguradong ito ang villa ng batang bayani na si Linford." Kinumpirma ito ng kumpanya ng ari-arian. Tiningnan ni Brandon ang marka sa mapa, pagkatapos ay ikinumpara ang numero ng bahay sa numero ng bahay, at tumawag sa kakaibang boses, "Beauty, please wait." Katatapos lang magsabit ng damit at papalabas ng villa si Cheryl nang makita niya si Yasi na naglalakad pabalik kasama ang ulap sa gitna ng pag-iingay. Hindi niya maiwasang magtaka, "Yasi, sino ang lalaking ito? Nandito siya para kay Terrence." I don't know him." Malamang baliw. Medyo hindi natural ang ekspresyon ni Yasi, at parang napaka-emosyonal niya. Bigla siyang tumalikod at binuhusan ng tubig sa nagbabagang ulap, "Hindi ka pa rin aalis. Kapag hindi ka umalis, tatawag ako ng pulis para sa harassment." Hindi inaasahan ni Brandon na ibubuhos siya ni Yasi ng tubig ng ganoon kabangges. Wala siyang bantay at basang-basa siya. Siya ay nasa isang mahirap na posisyon. Ngunit narito siya para makipag-alyansa kay Terrence, kaya hindi siya nang ahas na magalit. Sino ang nakakaalam kung sino ang malaking dibdib na batang babae kay Terrence? Kung siya ang asawa ni Terrence, kung gayon ang pagkakasala sa kanya ay kapareho ng pagkakasala kay Terrence. Kaya naman, ngumiti lang si Brandon at maingat na sinabi, "Nandito talaga ako para maghanap ng tao. Pwede ba, mag-usap tayo ng maayos? Hindi ako masamang tao." "Yasi, anong nangyayari?" Kumunat ang noo ni Cheryl. Hindi niya maintindihan kung ano ang pinagkakaabalahan ni Yasi, nakikigulo sa isang customer na ganoon. "Cheryl sis, don't worry about him. He's in the wrong place.
Sabi ni Yasi habang hinihila niya si Cheryl papasok sa villa. Sandali lang, villa ito ni Kuya Linford di ba? Nandito ako para bisitahin siya. Sigaw ni Brandon. Hinahanap mo si Terence. Lumingon si Cheryl at tumingin sa ulap, nalilito sa kinikilos ni Yasi. Yasi, nandito siya para kay Terence, tama. Cheryl sis, sa tingin ko ay hindi mabuting tao ang taong ito. Sabi ni Yasi. Ang magandang babae na ito ay dapat na asawa ni Kuya Linford, tama ba? Hello, sis-in-law? Narito ako upang makita si Terence, young hero Linford. Nakita ni Brandon na tila mas normal si Cheryl, hindi tulad ni Yasi na nabaliw ng walang dahilan, at mabilis na nagsabi, pangalawa hipag, mukhang hindi mo ako naiintindihan. 3,028. Nakita ni Brandon na tinatawag ni Yasi si Cheryl na, big sister, kaya malamang na siya ang maliit na asawa ni Terence. Hindi siya naglakas loob na saktan si Cheryl at mahina lang siyang nagtanong. Sino ka? Bakit ka nandito? Para kay Terence. Namula si Cheryl, pero hindi nakipagtalo. Naisip niya sa kanyang sarili na hindi niya kilala ang lalaking ito, kaya hindi na kailangang magpaliwanag ng labis sa kanya. Si Yasi, sa kabilang banda, ay nagulat sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Brandon. Napagtanto niya na may mali siya sa pagkakaintindi. Si Brandon ay pumunta dito para kay Terence, hindi para sa kanya. Naisip ni Yasi na si Brandon ay nandito para sa kanya at nagsabi ng first time, second time, familiar, kaya naman malakas ang reaksyon ni Yasi. Ngayong narinig niyang tinawag ni Brandon ang kanyang pangalawang hipag, agad siyang natuwa. Oh, matalino ka, ako ang maliit na asawa ni Cheryl bro. Single kuya. Natigilan si Brandon, hindi alam kung sino ang tinutukoy ni Yasi. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang chi para sumangga ang tubig sa kanyang katawan. Isa siyang fire element practitioner, at ang paggawa nito ay isang piraso ng cake. Ikaw ay isang magsasaka. Nagulat si Cheryl, ngunit lumingon siya kay Yasi. Bakit mo sinabing wala si Terence? Oh. Naghahanap kasi siya ng young hero Linford bro. Si Terence lang dito, Cheryl bro. Walang young hero Linford o Linford bro dito, kaya naman pinalayas siya ni Yasi. Paliwanag ni Yasi. Akala ni Cheryl na si Yasi ay nagsasalita ng walang kaparerekon, ngunit hindi siya makapagtanong sa harap ng isang tagalabas. Ipinaliwanag niya sa ulap, tinawag ni Yasi si Terence Cheryl bro, baka may hindi pagkakaunawaan dito. Ako ang young sect master ng nagninangas na sekta ng bundok sa southern suburbs, Brandon. Bumisita ako kay Kuya Linford. Sana ay matulungan mo akong ipakilala sa kanya, hipag. Kahit na si Brandon ay naguguluhan din sa reaksyon ni Sister Yasi noon, sa wakas ay ipinaliwanag niya ito ngayon at mabilis na sinabi. Ang pulang ulap ng maapoy na bundok ng pulang ulap. Tumango si Cheryl. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa sekta na ito, ngunit malinaw na ang taong ito ay walang anumang awayan. Kung ginawa niya iyon, hindi siya magiging mabait kay Yasi kung sinabuyan siya nito ng tubig. Terence is out for business, he's not back. What's the matter? Ito ay ganito, ang ating sekta sa Hoyan Mountain ay may matinding away sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta na si Natoy, narinig ba ninyo siya? Tanong ni Brandon. Natoy. Siya ang matandang kaklase ko, ni Yasi, at ni Terence. Napakurap si Cheryl. Talagang magkaklase kayong lahat. Natigilan si Brandon, at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, hindi kaya'y mga alagad din kayo ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Paano tayo magiging mga alagad ng araw-araw at araw-araw na sekta? Nagulat din si Cheryl. Tapos sinabi mong kaklase mo si Natoy. Hindi inisip ni Brandon na posible ito kung si Terence ay mula sa parehong sekta ni Natoy, hindi niya siya aatakehin. Galing siya sa isang sinaunang sekta, kaya hindi siya masyadong malinaw sa konsepto ng mga kaklase. Akala niya ay mga disipulo sila ng iisang sekta, ngunit ngayong naisip niya ito, bigla niyang napagtanto, hindi kaya magkaklase kayo ni Natoy sa karaniwang mundo. Oo, high school classmates tayo.
Nakayukong sabi ni Cheryl. High school. Si Brandon ay nabigla muli, hindi niya alam ang tungkol sa apprenticeship ni Natoy. Akala niya si Natoy ay naging pangunahing disipulo ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta mula noong bata pa siya, ngunit sinabi ni Cheryl na sila ay mga kaklase sa high school, at mukhang hindi siya ganoon katanda. Hindi ba't ang ibig sabihin noon ay matagal nang wala sa sekta si Natoy? Then can I ask kung anong grade ka na ngayon? Mabilis niyang tanong. I'm a first-year university student. What's wrong? Naisip ni Cheryl na medyo kakaiba ang tanong ni Brandon. So ibig sabihin, 3 taon lang si Natoy sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Hindi makapaniwala si Brandon Natoy ay naging ganito kalakas sa loob ng maikling panahon. Masyado bang malakas ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, o ang talento ni Natoy ay napakalangit na hinahamon? Wala pang ang 1 taon, umiling si Cheryl, mabilis nga ang pagsulong niya. Mas mabilis pa siya kay Terence. Noong una, Golden Class Master si Terence at normal na tao si Natoy. Pero ngayon, pareho silang Sky Class Early Phase. Paf! Ubo-ubo-ubo-ubo. Ang mga salita ni Cheryl ay napaubo sa gulat ni Brandon. Ang mabilis na paglusot ng Natoy ay hindi isang malaking bagay, iyon ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta, pagkatapos ng lahat, isa sa pinakamalakas sa mga sinaunang sekta. Ngunit si Terence, isang freelancer, ay pumapasok mula sa ginintoang klase hanggang sa Sky Class sa loob ng wala pang 1 taon. Ano ba ito? Kung tutuusin, napakahirap para sa isang buhong na magsasaka na mag-level up, lalo na noong napakabata pa ni Terence. Ang mabilis na pag-level up ay hindi maisip ni Brandon. Paano mas mabilis si Natoy kaysa kay Terence? Malinaw na mas mabilis si Terence kaysa sa Natoy. Paano maihahambing ang mga maluwag na magsasaka at mga alagad ng sekta? At biglang napagtanto ni Brandon, hindi ba si Terence ay isang Earth Class Late Phase? Sa pagsusulit, malinaw na siya ay Earth Class Late Phase, ngunit maaari niyang talunin ang Sky Class Early Phase. Natoy, gaano na ba katagal mula noon? Hindi ba't iyon ang magpapalakas sa kanya? Sa abot ng Brandon, ang Sky Class Early Phase ni Terence ay mas mahalaga kaysa sa Natoy. Kung ang Natoy ay Sky Class Early Phase pa rin, matatalo siya ni Terence. Ano bang problema mo? Napatingin si Cheryl kay Brandon nang may pagtataka. Sa katunayan, itinuro ni Cheryl ang lakas ni Terence dahil hindi siya nagtitiwala kay Brandon. Kung ipinakita niya ang lakas ni Terence, hindi maglalakas loob si Brandon na kumilos ng padalos-dalos kung talagang gusto niyang gumawa ng isang bagay. Wala lang. Makapangyarihan talaga si Kuya Linford. Pwede ko bang itanong kung kailan makakabalik si Kuya Linford? Tanong ni Brandon. I'm not sure. Kung gusto mo siyang mahanap, pwede kang bumisita ng madalas. Sabi ni Cheryl. Kung ganoon, pwede ba akong manatili dito sandali at hintayin ang pagbabalik ni Kuya Linford? Tanong ni Brandon. Ang kanyang paraan ng pag-iisip ay ganap na paraan ng pugilistic na mundo. Sa kanyang palagay, napaka-normal na bumisita sa iba at manatili sa kanilang mga bahay, dahil maraming mga sinaunang sekta ang matatagpuan sa malalim na kabundukan at kagubatan. Kaunti lang ang may mga at karamihan sa kanila ay nanatili sa ibang mga sekta. This. Hindi naman masyadong convenient, diba? Hindi naman tayo masyadong familiar sa isa't isa, diba? Sabi ni Cheryl, tinanggihan ang kanyang kahilingan. Bumalik si Chester habang nag-uusap sila. Nagpunta siya sa supermarket para kumuha ng pagkain at mga pang-araw-araw na pangangailangan, at dahil hindi lumalabas sina Cheryl at Yasi, natural na nasa kanya ang gawain. Tumingin siya sa ulap sa tabi ng pinto, nalilito. Cheryl, what's this guy doing? 3,029. Oh, Chester? Ito ang young master ng nagninangas na apoy na bundok, si Brandon. Narinig mo na ba siya? Nandito siya para bisitahin si Terence, sabi ni Cheryl, pagpapakilala sa kanya. Oh, yung nagbabagang ulap. Huminto si Chester, ngunit inabot pa rin ang kanyang kamay. Hello? Follower ako ni Boss Terence, Chester mula sa bahay wo, Earth Class Late Phase Peak.
Ano? Ang pamilyang Wu. Earth Class Late Phase Peak. Napatalon si Brandon sa gulat. Ang isang karaniwang noble house ay nagkaroon ng Earth Class Late Phase Peak. Ano ang nangyayari? Masyado na ba siyang matagal sa sinaunang sekta na hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas? Paano nakaabot sa hidden house ang lakas ng karaniwang bahay Maharlika? At kahit na ang isang junior ay isang Earth Class Late Phase Peak, wala ito kumpara sa isang sinaunang sekta, tama ba? Natakot din si Chester na itong si Brandon ay walang silbi, kaya itinuro muna niya ang kanyang sariling lakas. Nang makita ang pagkagulat sa mukha nito, nagpatuloy siya, tama iyon, maraming tagasunod ang amo namin, tulad ng Hidden House Fuller, Hidden House Han, Hidden House Pai, sila lahat ay Earth Class Late Phase Peak. Si Chester ay isang Earth Class Late Phase Peak ay hindi isang malaking bagay, ngunit ang ikinagulat ni Brandon ay ang lahat ng mga tagasunod ni Terrence ay Earth Class Late Phase Peak. Nagkataon ba ito o ano? Ngunit sa naalala ni Brandon, kahit na sila ay mula sa mga nakatagong bahay, hindi dapat magkaroon ng malaking bilang ng Earth Class Late Phase Peak, di ba? May kaugnayan kaya ang kanilang lakas kay Terrence? Kung hindi, bakit lahat sila ay na-stock sa Earth Class Late Phase Peak? Wala na, walang kulang. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Brandon na ginawa niya ang tamang desisyon na bisitahin si Terrence. Si Terrence ay mas malakas kaysa sa naisip niya. Sige, dahil wala si Kuya Linford, magtatayo ako ng kampo sa malapit at hihintayin kung bumalik si Kuya Linford. Nagdala ako ng tent sa kotse, sabi ni Brandon. Kanina pa ako nasa tent, kaya sanay na ako. Gusto mong manatili sa pasukan. Nadama ni Cheryl na hindi magalang na hayaan ang isang bisita na manatili sa pasukan. Gusto niyang hayaang bumalik muna si Brandon, ngunit determinado siyang maghintay dito. Nag-alinlangan si Cheryl at sinabi kay Yasi, siguro dapat nating hayaan siyang pumasok sa villa at tumira kasama si Chester. Hindi. Napahiyaw si Yasi at agad na tumanggi, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na siya ay nag-overreacting. Ipinaliwanag niya, hindi ako makakatulog sa gabi kapag lumipat ang isang taong hindi ko pamilyar. Bagamat pansamantalang kinumpirma ni Yasi na wala si Brandon dito para magdulot ng gulo, natakot si Yasi. Natatakot siya na malaman ni Brandon kung nanatili siya ng matagal. Hindi niya gustong magkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan kay Brandon. Likas na ayaw niya kay Brandon. Nakita ni Cheryl ang determinasyon sa mukha ni Yasi at bahagyang sumimangot. Hindi na niya ibinalita dahil sa kanya rin ang villa na ito. Hindi niya maaaring baliwalain ang opinyon ni Yasi, ngunit alam ni Cheryl na hindi makatulog si Yasi dahil sa isang bagay. Ilang araw na ang nakalipas, si Kuya Pai, Elder Han at marami pang ibang tao ay nananatili sa villa, at walang mali kay Yasi. Ayos lang, sanay na akong tumira dito. Natarante rin si Brandon. Wala naman siyang natatandaang na-offense si Yasi, diba? Bakit parang nakita niya itong nakakasama sa paningin? Hindi rin natin magagawa dito, dapat bumalik ka at maghintay. Paano kung mag-iwan ka ng contact number, at kukuha ako ng Shield Bro para makontak ka kapag bumalik na siya? Ayaw ni Yasi na makita ang ulap ng abo araw-araw, masisira nito ang kanyang kalooban. Hindi talaga gusto ni Yasi ang sekta ng Hoyan Mountain. Kung hindi dahil sa sekta na ito, hindi nahuli ang kanyang mga magulang, at hindi siya magagawang banta ng bahay niyo. Kaya kahit mukhang inosente si Brandon, hindi siya gusto ni Yasi. Si Brandon ay walang magawa. Tumingin siya kina Cheryl at Chester, wala akong masamang intensyon, nandito lang ako para bisitahin si Kuya Linford, young hero Linford. Yasi, lahat sila ay bisita ni Terrence. Kung hindi siya nakatira sa bahay, sinasabi mo ba sa akin na hindi mo siya papayagang tumira sa labas? Naramdaman din ni Cheryl na ito ay medyo hindi makatwiran. Dapat may dahilan ka para hindi pabayaan ang mga tao sa labas, di ba? Hindi ba ito ay hindi makatwiran? Pagkatapos ng lahat, si Brandon ay ang young master ng isang sinaunang sekta, at pakiramdam niya ay talagang nagkamali siya. Banibisita lang niya si Terrence, at hindi na niya kailangang manatili sa kanyang bahay, hindi ba pwedeng manatili na lang siya sa labas?
Kahit na ang isang clay figurine ay may 30% ng kalikasan nito, ngunit ang nagninangas na cloud ay walang apoy. Siyempre, si Brandon ay hindi nang ahas na magalit. Malinaw niyang naramdaman na kung aalis siya, maaaring hindi man lang ipaalam ni Yasi sa kanya kapag bumalik si Terence, kaya nagpasya siyang kumilos ng walang kahihiyan. Ang pasukan na ito ay isang pampublikong lugar at hindi ang iyong bahay. Dito ako nakatira, ano ang magagawa mo? Dito ako mapupunta. Dahil doon, pinaandar niya ang kotse sa isang pampublikong parking spot sa Villa area at nagtayo ng tent sa damuhan sa malapit, hindi pinapansin si Yasi. Walang magawa si Cheryl. Wala siyang pakialam sa ulap, ngunit ang problema ay si Yasi. Bakit napakalakas ng reaksyon niya? Sige, Yasi, balik na tayo. Huwag kang mag-alala sa kanya, nasa labas siya at hindi tayo makakaapekto. Sabi ni Cheryl habang hinihila si Yasi. Sige. Kung aalisin niya si Yasi, hindi na makikita ni Cheryl si Yasi. Ungol ni Yasi. Anong kalokohan ito? Bakit kanya nahuli? Nandito siya para kay Terence, di ba? Curious din si Cheryl sa mga aksyon ni Yasi ngayon. She only asked after they entered the villa, Yasi, what's wrong with you today? Bakit parang kakaiba? May sama ka ba sa taong ito? Hindi ko alam, pero ayaw lang ni Yasi sa kanya. Ayaw niyang manatili siya rito. Sagot ni Yasi. Dapat sabihin mo man lang kay Terence, di ba? Bakit hindi mo tawagan si Terence at sabihin sa kanya ang tungkol dito, at tingnan kung ano ang sinasabi niya? Si Cheryl ay walang pagpipilian. Kung ayaw sabihin ni Yasi, walang kwenta ang pagtatanong niya, pero kailangan niyang sabihin sa taong involved, di ba? Sige, tatawagin ko si Cheryl bro. Tumango si Yasi pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. With that, kinuha ni Yasi ang phone niya at naglakad pataas. Natarante si Cheryl, Yasi, bakit ka tumawag sa itaas? Pwede ka namang tumawag sa baba. Bakit hindi ka nahihirapan? Nako. Yan. Ganito pala, miss na miss ko na si Cheryl bro, at gusto ko siyang makausap ng private. Nasa baba si Chester, at medyo nahihiya ako. Sabi ni Yasi. Nahihiya ka pa ba? Lalong naguluhan si Cheryl. 3,030. Awkward na nagkibit-balikat si Chester, nakakapagtaka parating sinasabi ni Yasi na gusto niyang maging maliit na asawa ni Terence sa harap niya mismo, napahiya ba siya? Tatawag ako. Hindi na nagsalita pa si Yasi at umakyat na siya sa itaas. Gustong sundan sila ni Cheryl, ngunit naroon din si Chester. Kung umakyat siya, iisipin ni Chester na nakikinig siya sa lihim ni Yasi. Hindi inisip ni Miss na may tinatago si Yasi. Normally, aakyat lang siya at nagtanong. Umakyat si Yasi at idinial ang numero ni Terence. Nagluluto si Terence para sa matandang Linford nang tumunog ang kanyang telepono. Number yun ni Yasi, at dali-dali niya itong kinuha. Anong meron, Yasi? Sa normal na mga pangyayari, hindi tatawagan ni na Cheryl at Yasi si Terence kapag nasa labas siya sa negosyo, maliban kung may nangyari talaga sa bahay. Cheryl bro? Ganito pala, may isang lalaking tinatawag na Brandon mula sa nagninangas na bundok na naghahanap sa iyo. Kasalukuyan siyang nagkakamping sa labas ng villa natin, kaya huwag ka nang bumalik. Nagpapanik na sabi ni Yasi. Anong pulang nagninangas na bundok at nagninangas na ulap? Bakit siya lumapit sa akin? Hindi kaya ito mabuti para sa akin? Kung gayon mas kailangan kong bumalik. Napakurap si Terence, hindi lubos na nauunawaan ang kanyang naririnig. Huwag ka nang bumalik siya ang Sky Class late face pick, hindi mo siya matatalo kung babalik ka. Aalis siya mag-isa kung babalik ka mamaya. Sabi ni Yasi. Sky Class late face pick. Tapos kung hindi ako babalik, may gagawin siyang masama sa inyo ni Cheryl. Tanong ni Terence, nalilito. No, he wouldn't dare. Iyan ay dahil ang sinaunang antas ay hindi maaaring umatake sa mga normal na tao mula sa mortal na mundo. Cheryl bro ay isang practitioner, ito ay iba. Sabi ni Yasi, gumawa ng kwento base sa sinabi ni Terence sa kanya.
Ngunit posible ang sinabi niya, kaya tumango si Terence, na naniniwala sa kanya, kung gayon, dapat akong bumalik at tingnan din, tama. Hindi naman tayo pwedeng magtago lang di ba? Hindi na kailangan wala siyang masamang intensyon sa'yo, kailangan lang niya ng tulong mo, at sobrang gulo gusto lang niyang patayin mo si Natoy para sa kanya, hindi ba naghahanap lang ng gulo yon? Kaya, kailangan lang natin siyang paalisan. Nagsimulang gumawa ng random na dahilan si Yasi mula sa narinig niya mula kay Natoy. Oh, nakikita ko. Mas naniwala si Terence sa mga salita ni Yasi ngayon pagkatapos ng lahat, mayroong isang disipulo na tinatawag na Yang Xiaoxia mula sa sekta ng Fire Mountain na pinatay ni Natoy sa panahon ng pagsubok sa Sky Elixir Sect. Natural lang para sa mga taga-bundok ng apoy na maghayganti sa kanya. Kung tutuusin, parehong langit ang martial arts at arts ni Natoy, at siya lang ang makakalaban sa kanya ngayon. Natural lang sa mga tao sa nagninangas na bundok na humingi ng tulong. Ngunit totoo na ayaw tumulong ni Terence Natoy ay bumalik sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, at kung maghahanap siya ng gulo sa kanya, hindi ba iyon ay pagpapakamatay? Ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay hindi lamang si Natoy, mayroon din silang maraming iba pang mga masters, at sapat na rin na hindi sila pumunta sa karaniwang mundo para magdulot ng gulo kay Terence. Kung si Terence mismo ang lumapit sa kanya, hindi nila siya papakawalan ng ganoon kadali, kaya naman hindi tatanggapin ni Terence ang trabahong ito. At kung tinanggihan nila ang alok, ito ay katumbas ng pagkakasala sa sinaunang sekta. Bagamat hindi natatakot si Terence na masaktan ang mga tao, mas mabuting iwasan ang paggawa ng mga kaaway ng walang dahilan. Katulad ng sinabi ni Yasi, kung ang Brandon na iyon ay hindi naghintay kay Terence, aalis siya ng mag-isa. Kaya't nag-isip si Terence saglit at sinabing, sige, maghihintay muna ako bago bumalik. Pero tulungan mo rin akong tingnan ang taong ito. Kung wala siyang masamang intensyon, ayos lang na bumalik ako ng maaga. Tutal, ako naman ang baalang tumulong. Okay, but I think he's a bad guy. Yasi, keep Shield Bro updated sa sitwasyon dito. Sagot ni Yasi. Ibinaba niya ang tawag at umiling. Bakit nandito ang lalaking ito mula sa Hoyan Mountain? Ito ba ay isang mabuti o masamang bagay? Ngunit sa pag-iisip tungkol sa sekta ng Hoyan Mountain, handa si Terence na tawagan si Tito Fredo. Pagkatapos ng lahat, ang sekta ni Tito Fredo ay isa ring sekta ng elemento ng apoy, at maaaring may koneksyon sila sa nagninangas na bundok. Sa ganitong paraan, matututo si Terence tungkol sa nagninangas na bundok. Sa pag-iisip na iyon, idinial ni Terence ang numero ni Uncle Fredo. Terence. Si Uncle Fredo at Pablo ay nagsusumikap ngayon nag-uugat ang kanyang bagong kumpanya sa lungsod ng Stonegate, at binigyan niya ng malaking halaga ng pera si Fatty Boy. Wala man lang silang oras para bisitahin si Jelay, anong problema? Nasa meeting ako. I see. Gusto kitang tanungin tungkol sa sinaunang sekta, nagninangas na bundok. Kung abala ka, maaari mo akong tawagan mamaya. Sabi ni Terence. Ayos lang, hindi ako busy. Alam ni Fredo na may mahalagang itatanong si Terence sa sandaling marinig niya ang tanong. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng meeting room. Ako na lang ni Mr. Charlton, ayos lang, mauna na kayo. Sige po Tito Fredo, ganito po, alam niyo ba ang tungkol sa sinaunang sekta, ang maapoy na bundok? Hindi nagpigil si Terence. Siyempre, alam ko ang tungkol sa nagninangas na apoy na bundok. Bakit, may away ka ba sa sekta na ito? Tanong ni Uncle Fredo pagkatapos ng ilang pag-iisip. Hindi, ganito. Sinabi ni Terence kay Tito Fredo kung ano ang sinabi ni Yasi, na gusto ni Brandon ang kanyang tulong upang harapin ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Oh, nakikita ko. Nakahinga ng maluwag si Uncle Fredo. Speaking of the Fire Mountain Fire, talagang may malalim itong relasyon sa sekta ko. Lahat kayo ay mula sa isang fire element sect, hulaan ko iyon. Tumango si Terence. Ang sekta ko talaga ay tinatawag na maapoy na sekta ng Lion. Ang nagtatag ng nagninangas na sekta ng Lion ay talagang nakababatang kapatid ng isa sa mga pinuno ng sekta ng nagninangas na bundok ng apoy.
Nag-away silang dalawa at nagkaroon ng alitan, kaya umalis ang nakababatang kapatid sa sekta at nagtayo ng sariling sekta. Ngunit kahit na ano, may mga damdamin pa rin sa pagitan ng dalawang sekta, at sa mga darating na taon ay magkakaroon pa rin ng pag-uugnayan si Tito. Ibig sabihin, Tito Fredo, kamag-anak ka ba ng Brandon Hunts na iyon? Hindi maiwasan ni Terence na magulat. Hindi mga kamag-anak sa sinaunang mga sekta, ang ilan sa mga pinuno ng sekta, ay ipinasa sa kanilang mga namumukod tanging alagad, habang ang ilan ay ipinasa mula sa ama hanggang sa anak. Bagamat ang maapoy na bundok at ang sekta ng apoy na layon ay parehong mga sekta ng ama sa anak, pagkatapos ng libu-libong taon ng pamana, may ilang mga pinuno ng sekta na walang anumang mga anak, kung ikaw ay tulad ng aming layon na sekta. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.